Hoy! May dumating na superhero! Si Super Ingo! Ang bayaning siraulo! Ikaw ang siraulo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Ingo sa ating dulang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Loida. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. E di, lagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap nga ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yon, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman. Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan. At ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kaning baboy. Pero kung nangihinayang ka, di ikaw na lang ako kumain yan. Sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Pagkatapos, ikaw rin pala lalantak. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Ingo. Para naman, mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatyaga niya si Ingo. Ano pa ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo, anak, gusto ko siya para sa'yo. Iilan na lang ang malalaking katulad niya. Kayo naman pala may gusto sa kanya eh. Di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Total byuda naman kayo. Malay nyo, magustuhan din kayo ni Ingo. Ano ba kalukuhan niya pinagsasabi mo dyan? Hoy, si Inay! May gusto kay Ingo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Kung sabihin ko kayang sa impyerno ako pupunta, ha? Sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa iyong nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel. Anong guardian angel ka dyan? Mukha kang ng demonyo. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yan totoo. Hindi kita type eh. Kaya pwede ba? Tangkaran mo ako! Sobra ka naman, Loida. Bakit tinapon mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Ingo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lupit mo. Nakakapwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong tantanan. Oo, Loida, yan na siya. Loida, bakit mo naman itinapon sa basurahan yung ibinigay ko sa iyong bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Espesyal pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Di yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. O hindi nga lang I love you o nakasulat doon, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin sana, mawala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Ingo! Nakaalibad-bara na ako talaga sa'yo! Okay, sige, suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, hindi na kita muling gagambalain pa.
Napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Loida. Anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal na yan. Ano naman? Tantanan mo na si Loida dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Loida? Ba't hindi mo itanong sa salamin ng bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Eh di, of course, Ingo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Ingo bilang messenger natin eh. Kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Loida, baka mamaya dumating yung panahon. Hahanapin mo rin siya. At magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya. Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy, naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubwisit sa akin. Kulong-kulong mo. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito, wala yun. Naninibago lang talaga ako, no? Don't worry, Loida. Huwag mo nang hanapin si Ingo. Dahil narito naman ako eh. Susme. May bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Ingo. Kaya hindi ka mababadrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Loida, oh. Ang haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, Egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, no? Dahil mas pangit ka pa nga kay Ingo. Grabe ka talaga. Sige lang, Loida. Laitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ha. May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Ingo. Talaga? Nangangahulugan lang siguro kung mahal mo na rin siya. Di naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo nung nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kung magparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Hinanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto, mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Ingo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Loida, hatid na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Hatid ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayaw ko kasi may kasama asungot. Ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Aray ko, bitiwan mo ha! Dapat tinuturuan ng leksyon. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero. Si Super Ingo, ang bayaning siraulo. Ikaw ang siraulo! Walang yaka. Eto, sa balisong. Hindi ka ubra dito. Papatayin kita, Ingo! Oh, Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Bagay sa'yo!
Mamamatay ka, Ingo! Mamamatay ka! Tama na mo! Sa kanya! Ang buong akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyda, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Ingo. Patawarin mo ako. Nalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi maganda ang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila na nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sa akin. Dahil mahal kita, Lloyda. Mahal na mahal kita. Ingo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Promise. Talaga? Oo. Maraming salamat, Lloyda. At patutunayan ko sa iyo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Kung sino pa raw ang taong hindi natin inaasahan, ay siya pa palang tutulong at dadamay sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hello po, Aling Cecilia. Si Francis po ito, classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka napatawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo, kaya lang, Ano? Kaya lang. Ano? namangka po sila ng iba naming kaklase. At sinamampalad po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong madalas dumanas ng kabiguan. Ngunit ito kaya'y panghabang buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cecilia sa ating dunang sa kanyang panahon. Cecilia, ginabi ka na naman. Sabi mo wala kayong overtime ngayon. Pasensya na po, Inay. Namasyal po kasi kami ni Raymond. Bakit madalas mo nang kasama lalaki niyo, ate? Sinagot mo na ba siya? Oo. Kahapon lang, Armando. Ano? Ay, anak naman. 17 taon ang tanda mo sa kanya. Tsak, nalulukuhin ka lang noon. Inay naman. Tama si inay, ate. Kung yun ngang dalawang nauna mong nobyo na kasing edad mo, niloko ka eh. Lalo na yan. Dahil ang bata niyan eh. Tinulungan mo pa mga iyon. Oo, anong ginawa? Iniwang ka rin. Inay, iba si Raymond. Armando, naniniwala ako na hindi siya tulad ng mga lalaki na nanakit ng damdamin ko. Ni
hindi nga siya humihingi ng kahit na anong pabor sa akin. At sa lahat ng lakad namin, laging siyang gumagastos. Ay naku ate, malamang pakitang tao lang yun. Huwag ka naman sanang ganyan. Huwag mo agad hatulan. Naniniwala ako hindi siya mapagsamantala sa mga kabiguan kong dinanas. Hindi ako nawawala ng pag-asa na matatagpuan ko rin ang tinakda para sa akin. At iniisip mo na si Raymond yon. Ano? Sana naman, bigyan niya siya ng pagkakataon. Raymond, kanina pa tayo dito sa park. Kanina ko pa rin napapansin. Malungkot ka. Masama ba pakiramdam mo? Hindi, Cecilia. Alam ko na. May problema ka, ano? Ano yun? Nagsara na yung pinapasukan kong restaurant. Kaya pala malungkot ka. Di bali. Makakakita ka rin naman ng ibang mapapasukan. Talagang hindi ako dapat mawala ng trabaho dahil ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Yun lang palang pinoproblema mo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ha? Oo, akong bahala sa pag-aaral mo. Pati na sa iba mo pang gastusin. Nakakahiya naman sa'yo. Raymond, ang nagmamahalan, nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya, hayaan mong damayan kita sa iyong problema. Pero lalo lang mag-iisip ng hindi maganda sa akin sina Aling Choleng at Armando. Ay, huwag mo silang isipin. Hindi ko naman sasabihin sa kanila. Kaya sige na, bumayag ka na. Pero... Pag nagkaroon ka ng trabaho, o di bayaran mo ko. Tol, ibig mong sabihin, si Aling Cecilia na nagpapaaral sa'yo? Oo, Francis. Wala na kasi akong trabaho eh. At ayaw naman naming mahinto ako. Kaya pinag-aaral niya ako. Ang swerte mo naman. Iba na talaga pag medyo uwan eh. Kahit matanda na, may stable job naman. Francis, kahit malaking tanda sa akin ni Cecilia, mahal ko siya. Hindi ko siya niloloko. Sigurado ka, Tol? Baka hindi ka na mabigyan ng anak mo. Ikaw rin. Mamahalin ko siya. Magkaanak man kami o hindi. Gusto kitang makausap, Raymond. Kaya inabangan kita rito sa daan. Tungkol saan, Armando? Ate Cecilia, ang gusto ko, layuan mo kapatid ko. Armando, mahal ko kapatid mo. Sinungaling! Ano ko? Ha? Sinuntok mo ko. Dahil alam ko niloloko mo lang kapatid ko. Pera lang niyan gusto mo. Hindi nagkakamali ka. Alam ng Diyos na malinis ang damdamin ko kay Cecilia. Huwag mo nang isama rito, Diyos. Ito ang tandaan mo. Kapag hindi mo nilayuan ang kapatid ko, hindi lang suntok ang matitikman mo. Bakit mo ginawa kay Raymond yun, Armando? Bakit? At nagsumbong pala sa yung lalaking yun. Nakita ko ang pasa niya. Natural! Aalamin ko ang dahilan doon. Kaya nalaman ko. O ngayon sumagot ka, bakit ginawa mo yon? Bakit, Armando? Sinaktan mo ba si Francis? Nay, ipinakita ko lang sa lalaking yun na pinoprotektahan ko lang si ate. Kaya hindi niya pwedeng lokohin. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Hindi ba ako karapat dapat mahalin ng isang lalaki? Wala ba akong katangian? Ate Cecilia. Tama na! Tumigil na kayo! Nakakahiya sa makakarinig sa inyo. Kung kailan kayo nagkaedad, saka kayo nag-away. Si Armando pang may kasalanan, Nay. Bakit? Pagbabantaan niya pa yung tao. At anong gagawin mo sa kanya, ha? Kung hindi siya lumayo,
sasabihin mo? Ha? Ate! Ikaw tandaan mo, Armando! Kapag may masama kang ginawa kay Raymond, isama mo na rin ako dahil hindi na kita mapapatawad pag ginawan mo pa siya ng masama! Buti ka pa, Tol. Natanggap ka sa ina-applyan natin trabaho. At ang laki pa ng magiging sweldo mo. Oo makakahanap ka rin ng mapapasukan mo. Pagtsaga ka lang at huwag kang mawala ng pag-asa. Matalino ka kasi. Tol, si Cecilia ang naging inspirasyon ko. 2 years na nga pala kayo, no? Bilis ng panahon. Oo nga Ngayon, graduate na tayo. At magtatrabaho na ako. Ano na ngayon ang balak mo? Yayayain ko na siyang pakasal. Sure ka? Oo naman, noon pa. At masaya ako. Dahil matutupad ko na ang pangako ko sa kanya. Ay, asan si ate? Wala naman siyang pasok ngayon sa office Kasama ni Raymond. May aasikasuhin daw sila. Nag-aaral pa ba lalaking yun? Ay, sabi ng ate mo, graduate na. May trabaho ng araw. Buti naman, hindi pa niya iniiwan si ate. Alam mo anak, tingin ko tapat talaga siya sa ate mo. Kaya hayaan na lamang natin siya. Ano nga malay natin? Baka nga si Raymond ang itinakda ng Diyos para sa iyong ate. Magpapakasal na kayo ni Raymond ngayong graduate na siya? Oo, sabi Mildred. Nag-start na nga kami mag-ayos ng mga papeles. Wow! At last! Ikakasal din ang best friend ko. At hindi ako niloko ng minahal ko this time. I'm so happy for you, Cecilia. Thank you, Mildred. Ay, teka. Alam na ba ito ni Naaling Choleng at Armando? Hindi pa. Sorpresa namin ito. Sasabihin namin, mag-okay na ang lahat. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya to? Number lang yung nasa screen. Sige na, sagutin mo na para malaman mo. Oo, sige. Hello? Sino po sila? Hello po. Aling Cecilia. Si Francis po ito. Dating classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka tumawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo. Kaya lang Kaya lang ano? namangga po sila ng iba naming kaklase. At sinamampalad po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo yan. Diyos ko. Patuloy ako nakikiusap sa inyo. Ibalik niyo po si Raymond sa akin. Kung talagang siya ang inyong tinakda para sa akin. Pakiusap. Iligtas niyo po siya. At hayaan po ninyong matuloy ang aming kasal. Cecilia, kumain ka na anak. Eto, dinala ko na rito ang tanghalian mo. Wala po akong ganang kumain. Cecilia, kagabi ka pa hindi kumakain. Iyak ka pa ng iyak.
Ayan nga, oh. Magana mga mata mo. Si Raymond, hindi siya maaaring mamatay. Pakakasal kami, Nay. Ano? Nakakasalang kanya? Opo. Nagsimula na nga kaming mag-ayos ng mga papeles para sa kasal namin. Kaya hindi siya maaaring mamatay. Oh, Diyos ko. Kung ganon pala, mali kami ni Armando sa hinala sa kanya. Nay! Nay! Ate Cecilia, may narinig akong balita sa radyo tungkol kay Raymond. Ano yun, Armando? Ano yung narinig mo? Raymond, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko, Cecilia. Salamat sa Diyos. Hindi kanya kinuha sa akin. Akala ko, tuluyan ka nang mawawala. Hindi mangyayari yun. Dahil tutuparin kong pangako ko sa'yo. Magpapakasal tayo. Medyo matatagalan nga lang ngayon kasi kailangan ko pang magpagaling. Pero siguradong matutuloy yun. Oo, Raymond. At maligaya ako dahil natagpuan ko rin ang kanyang itinakda para sa akin. Kanyang dinirinig ang may malinis na puso. Pinapawi ang lumbay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Daddy, bakit niyo ako sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Malaking impluensya sa tao ang mga kaibigan. May mga napapahamak dahil sa maling pagpili nito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Menchie sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka ba naman, Kuya Harold? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto mo pag nandito yung mga bisita ko. Labas ka pa rin ng labas. Bakit ka galit? Kasi tigas ang ulo mo. Sarap mo batukan, oh. Palibasa autistic ka, kaya mahina utak mo. Bakit ba sinisigawan mo ang kuya mo? Mami, Mami, galit Menchie, paano naman mami ang autistic na yan? Lumabas na naman doon sa lungga niya, may bisita ako. Nagkalat pa.
Napahiya tuloy ako doon sa mga kaibigan ko. Huwag mo nga tinatawag ng gano'n ng kuya mo. May pangalan si Harold. Sumusobra na ang paglapastangan mo sa kanya. Sige! Kampihan nyo na naman ang autistic na yan. Galit naman siya. Lagi na lang siyang mahalaga sa inyo. Lagi na lang siya. Menchi, kailan mo ba matatanggap na may kapansanan ng kapatid mo? At ang kailangan niya ay ang pagmamahal at pangunawa mo. Ay, kaya na lang gumawa ng payo sa kanya. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko siya pwedeng mahalin at unawain. Hindi! Daddy, coffee! Coffee, oh! Ambay talaga ng panganay ko. Hindi nakakalimutan ang coffee ko kapag dumarating ako. Salamat, anak, ha? Welcome. Harold, anak. Bait ako eh. Pumasok ka na muna sa kwarto mo, ha? Tatawagin na lamang kita pagkakain na tayo. Opo, Mami. Okay po, sige. Ito na ako. Oh, Maura. Bakit malungkot ka yata? May nangyari na naman ba? Ay, naku. Si Menchi. Inaway na naman si Harold. Ay, sana sinabihan mo. Lagi kong ginagawa yun, Ramon. Pero ang hirap hindi makaunawa ang ating anak. Hayaan mo. Kakausapin ko siya at pagpapaliwanagan. Hindi tayo dapat magsawa sa pagpapaunawa sa kanya sa katayuan ni Harold. O ano, Menchi? Ihahatid na ba kita? Tumawag na kasi si Mami. Pinapauwi na ako. Alam niya kasi maaga pa ang alis namin ni Daddy bukas. Umuwi ka na. Tingnan mo to. Nagtampo na. Tinatanong kita na maayos eh. Hindi ako uuwi. Bakit? Masama ang loob ng jowa mo sa parents niya. Dating gawin na naman pala. Same reason ba, Jean? Ano pa? Nainis ako. Feeling ko wala akong kakampi sa bahay. Lahat sila kay Kuya Harold nakakampi. Doon sa kuya kong autistic. Mali naman kasi yung parents mo eh. Alam mo, dapat binibigyan ka rin nila ng importansya. Tama. At hindi yung puro si Harold na lang. Naisip ko nga eh. Sana hindi na lang pinanganak ang Harold na yun eh. Ako na lang sana naging anak ni na mami at daddy. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. Naku, Bes. Lalo ka mahihirapan pag wala na yung parents mo. Dahil ikaw na ang mag-aasikaso sa kapatid mo. Naku, ayaw kong kasama ang ganun sa bahay. Sigurado magugulpi ko yun. Ano kaya? Kung sabihin mo na lang sa parents mo na dalhin na lang sa bahay ang punan ng kapatid mo. Kasi alam mo, mahirap yan. Pag namatay ang parents mo, magiging kargo mo ang kuya mo autistic. Tama si Jean Menchi. Ano kaya? Subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo. Kanina ka pa narito sa terrace, Menchi. Malalim na ang gabi ah. May gumugulo ba sa isip mo? Lagi naman po magulo isip ko. Dahil kay Kuya Harold. Menchi, wala naman siya masamang ginagawa sa'yo. Nainis ako sa kanya, Mami. Para sa akin, kahihiyan natin siya. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, anak. Maraming katulad niya. Nabubuhay na maayos, nakatutulong sa pamilya kahit sa maliit na paraan. Ano may tutulong niya? Wala nga siyang isip. Isa siyang pabigat. Tama na. Dapat sa kanya, dalhin niyo na lang sa bahay ang punan. Hindi namin gagawin yun. Paano pag wala kayo? Pag nawala na kayo, sa akin niyo papakargo? Ha? No way. No way, Mami. Hindi ako papayag.
Masamang-masama talaga ang loob ko sa kanila, Jean. Darren, talagang ang Harold na yun lang ang mahal nila. Huwag ka nang umiyak. Sisira lang ang araw mo. Nakakagalit nga kasi ang ginagawa ng parents niya. Di ko na nga alam kung ano pang gagawin ko. Minsan ka naiisip ko, ayoko na umuwi sa amin. Kaso, girl, saan ka pupunta? Until now, asa ka pa rin sa parents mo. Kaya nga, namumroblema ako. Alam ko na. May naisip akong paraan para mapalayo sa inyo ang kuya mong autistic. Ano yun, Darren? Sabihin mo. Wala si na mami at daddy. Tamang-tama. Ngayon ko na gagawin yung suggestion ni Darren. Kuya Harold? Bakit, Menchi? Halika. Mamamasyal tayo. Pasyal? Oo. Papasyal kita sa park. Di ka na galit sa akin? Di na. Kaya nga papasyal kita eh. Bakit niya? Halika na. Tapos, pakakainin kita sa paborito mong fast food. Sarap. Sige. Sama ako. Kain tayo. Benji, bakit ngayon ka lang? Daddy? Mami? Nandito na pala kayo. Sabi niyo bukas pa kayo uuwi. Umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo ni Harold. Saan mo siya dinala? Bakit hindi mo siya kasama? Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Bakit niyo ako sinambal? Talaga namang hindi ko siya kasama eh. Huwag ka nang magsinungaling. May nakakita sa inyo lumabas ang bahay. Ngayon sabihin mo, saan mo dinala ang aming anak? Talagang mahal na mahal niyo ang autistic na yon. Kung magsalita kayo, parang hindi niyo ako anak. Siguro nga panahon na para malaman mong buong katotohanan. Ramon. Kaya mo ako, Maura. Kailangan malaman ng babaeng ito ang katotohanan para hindi niya inaapi ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto niyo sabihin? Ampun ka lang namin, Menchi. Mahigit 1 taong ka lang nang kunin ka namin sa bahay ampunan. Hindi totoo yan. Yan ang totoo, Menchi. Si Harold, siya ang tunay naming anak. Inampung ka namin upang magkaroon ng kapatid si Harold. Mami. O ngayon, saan mo dinalang anak namin? Sabihin mo! Kung ayaw mong pagsisihan kung inampun ka pa namin. Sinabi mo pala sa kanila kung saan mo iniwan si Harold? Oo. Dahil nalaman ko na, ampun lang pala nila ako. What? Ampun ka lang? Oo. At si Harold yung tunay nilang anak. Oh my God. Darren, ayoko na umuwi doon. Tanan mo na lang ako. Pero, Menchi, sigurado, tututol sa'yo ang parents ko kapag nalaman nilang ampun ka lang. Ibig mo sabihin, hindi mo ako pwede paglaban? Sorry. Ayoko magalit sa akin ng parents ko. Ayoko mawala ng mana. Walang ka! Wala kang buto! Wala rin pala akong maasahan sa'yo, demonyo! Oh my God! Ampun ka lang? Oo, Jean. Si Harold ang tunay na anak. At dahil sa katotohanan ng nilaman ko, iniiwan ako ng walang iya akong boyfriend. Talagang hindi nga kayo bagay ni Darren. Kasi siya, talagang rich. Like me.
Pero ikaw, fake. I'm sorry, Menchi, ha? Ayoko rin kasi makipag-friend sa isang ampon lang. Find ka na lang ng ka-level mo. Menchi, salamat, nagbalik ka. Menchi, kung saan-saan ka namin hinanap, pero hindi ka namin nakita. Daddy, I'm sorry. Mami, nakakahiya ako. Ako pala ang ampon pero naging abusada pa ako. Kapag mataas at nadala sa sulsol ng mga kaibigan. I'm sorry. Patawad po. Anak. Pangako. Babaguhin ko ng ugali ko. Kahit ay pakikitungo ko kay Kuya Harold, babaguhin ko na rin po. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Mapalad ang nilalang na may mabuting ugali. Buhay niya'y magiging payapa at siya'y magiging maligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Jerry Mutia, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anong sabi mo, anak? Buntis ka? Opo, Nay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko po! Paano naman nangyari yon? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang isang lipunan ay magiging maunlad kung matibay ang bawat sambahayan nito at matatag ang pundasyon nito. Ngunit paano kung pumasok ang karupukan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Zali sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi! Bakit mo naman ginawa to sa akin, Saldi? Minahal kita. Naging tapat ako sa iyo kahit malayo ka. Paano mo ako pagtaksilan? Agnes, patawarin mo ako. Naging marupok ako habang nasa Korea ako. Nakarelasyon ko si Emma. Hanggang sa magbungang lahat. Sama mo. Nagkaanak ka pa. Nilayuan ko na siya. Ayaw na rin naman niya eh. Kaya talagang naghiwalay na kami. Kaso yung bata, ayaw tanggapin ang asawa niya. At may asawa rin pala naging kinaguyo mo. Hindi na kayo natakot sa Diyos? Agnes, patawad. Inaamin ko't pinagsisisihan ng pagkakasala ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon at tulungan mo ako sa aking problema. Kailangan kita. Mahal kita. Kayo ng ating anak. Ano pa? Ano pa ang dala mong problema?
Gusto ni Emma na kunin ko ang bata para huwag masirang kanyang pamilya. Totoo pala yung sinabi sa akin ng ate mo. Tinanggap mo ang anak ni Saldi sa ibang babae. Opo, Nay. Bakit? Wala bang ibang maaaring mag-alaga sa batang yan? Ayaw tanggapin ng pamilya ni Emma ang anak niya sa pagkakasala. Kaya binigay po niya kay Saldi. Masakit sa akin ang ginawa ng asawa ko, Nay. Pero mahal ko siya. At kailangan namin siya ng aming anak. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali. Alam mo, mabuti ang ginawa mo kasi wala namang kasalanan yung bata. Ay sana lang, anak. Huwag nang maulit pa ang ginawa ng aking manugang. Nangako po siya, Inay, na magpapakatatag na kahit naroon pa rin siya sa Korea. Bestie, samahan mo na ako. Ayoko mag-isa magpunta sa birthday ng kaibigan ko. Bakit? Kaibigan mo naman yun ah. Ako, hindi ko siya kilala. Siya ako. Ex ko siya. Tapos hanggang ngayon wala pa kaming asawa. Kaya gusto ko isama ka para hindi matuon sa akin ng kwento. Hindi ako pwedeng umalis dito ng gabi. Ayoko iwan sa katulong ang mga anak ko. Lalo na kung gabi. Oy, mahal mo na rin ang anak ni Sally sa iba, ha? Oo naman. Cute kasi siya At hindi mahirap alagaan. O ano na, hindi naman gabi yung pupuntahan natin. Hapon yun. At hindi tayo magtatagal, promise. Sige na, friend. Samahan mo na ako. Malay mo, doon ko makilala ang aking Mr. Right. O ano? Nakausap mo na ba ang misis mo? Oh, Ernest. Naikwento pa nga niya na sinamahan niya sa birthday ang kaibigan niya si Feli. Pati yun? Sinasabi niya sa'yo? Oo. Ganyan siya katapat sa akin. Kaya nga sobra akong nakonsensya nang pagtaksilan ko siya. Kaya naman ayoko nang maulit pa yun. Dapat naman kasi, pre. Hindi mo inanakan. Para hindi nagkaroon ng ebidensya. O di ngayon, nahihiya ka na sumadla. Ikaw talaga, Ernest. Puro ko biro. Napapansin ko kasi, parang type ka ng isa nating office mate. Ayoko nang pasukin pang maling relasyon. Ayoko nang saktan pang damdamin ni Agnes. Nag-iingat na talaga ako. Dahil ayokong mawasak ang aking pamilya. Salamat naman at umayag kang makipagkita sa akin dito sa restaurant, Agnes. O sige, kain na muna tayo. Pasensya na ha. Nakukulitan na kasi ako sa iyo Tawag ka ng tawag. Text ka ng text. Di ba sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Kaya iba na lang ang ligawan mo. Alam mo, mula na ipakilala ka sa akin ng kaibigan mo si Feli, minahal na kita. Kaso nga, may asawa na ako, Franco. At mahal ko si Zaldi. Kaya please lang, layuan mo na ako. Kalimutan mo na ako. Wala naman siya dito Hindi mo nga alam kung niloloko ka ba niya. Mahal ako na asawa ko, Franco. Kaya please lang, huwag mo na sirain ang loob ko. Okay. Sige. Kung talagang hindi na magbabago pa ang isip mo, kalilimutan na kita. Ito na ang huli natin pagkikita.
Oh, itong in-order ko. Kainin mo. Ito man lang, maging magandang alaalang maiiwan mo sa akin. Ano nangyari? Asan ako? Wala akong damit. Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa akin? Ang natatandaan ko, nasa restaurant kami ni Franco. Ininom ko yung juice na in-order niya. Pagkatapos, bigla na lang ako nakaramdam ng antok. Ay, Diyos ko. Hindi. Ibig sabihin, may ginawa sa akin si Franco. Gising ka na pala, Agnes. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin, ha? Ano? Agnes, patawarin mo ako. Pero mahal talaga kita eh. Patanda kong panagutan ang ginawa ko sa'yo. Baliw ka talaga. Napakasama mo. Nagsisisi ako kung bakit pa ako naniwala sa'yo. Agnes, sa akin ka na lang. Sigurado naman ako na hindi ka natatanggapin ng asawa mo kapag nalaman niyang nangyari sa atin. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Kinamumuya kita! Hayop ka! Kinamumuya kita! Mahal, kumusta ka na? Kumusta na kayo ng mga bata? Maayos naman kaming lahat, Salty. Wala kaming sakit. Bakit mukhang matamlay ka? Hindi ka tulad ng mga nakaraang video chat natin. Masama kasi yung pakiramdam ko. Ganun ba? Siguro dahil sa sobrang pagod. Iingatan mo lagi ang sarili mo, mahal. Alam mo naman, ayoko magkakasakit ka. Hayaan mo, kapag nakauwi na ako dyan, mag-out of town tayo para naman ma-relax ka. Ilang buwan na lang naman, mahal. Konting tiis na lang. Magkakasama na ulit tayo. At hindi na ako aalis pa. Totoo, Salty? Oo, naipasya ko na tumigil na sa pag-abroad. Magtatayo na lang ako ng negosyo dyan. Kaya magkakasama na ulit tayo. Anong sinabi mo, anak? Buntis ka? Opo, Inay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko. Paano naman nangyari yon? Gumanti ka ba sa asawa mo? Nagloko ka? Alam ng Diyos na hindi ko ginawa yun, Nay. Biktima po ako. Isang lalaki po na kilala ko at nagkagusto sa akin. Nang hindi ko tanggapin ang pag-ibig niya, hinaluan niya ng pampatulog ang ininom kong juice nung huli kami magkita sa isang restaurant. Ano? At nagising na lang po ako na may nangyari na sa amin. At ngayon nga, nalaman kong nagbunga yun. Ay, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, paano yan? Malapit nang umuwi si Salty. Hindi mo maililihim ito sa kanya. Agnes, napakasakit naman itong pasalubong mo sa akin. Salty, alam ng Diyos, hindi ko gustong nangyari. Pero hindi ko naman makakayang ilaglag ang batang ito. Para lang itago sa'yo ang nangyari sa akin. Malaking kasalanan yun sa Diyos. Hindi kaya sinadya mong gawin yun para makaganti sa akin? Hindi. Hindi totoo ang iniisip mo.
nang pinatawad kita at tanggapin ko ang anak mo sa ibang babae, bukal sa puso ko yun. Dahil mahal kita. Ewan ko. Naguguluhan ako. Saldi! Saldi, sandali! Saldi! Saldi! Salamat at pinagbigyan mo ako na makausap ka, Saldi. Inutusan ka ba ni Agnes para kausapin ako? Hindi. Kusang loob ko itong ginawa. Dahil gusto kong ako mismo ang magpatotoo sa'yo na walang kasalanan ng kaibigan ko. Saldi, talagang mahal ka niya. At tapat siya sa'yo. Nagsisisi nga ako kung bakit isinama ko pa siya sa birthday ng ex-boyfriend ko. Kung hindi ko siya sinama dun, hindi siya makikilala ng Franco na yun. At hindi mangyayari ito. Saldi, I'm sorry. Feli, nasasaktan pa rin ako. Mahal na mahal ko si Agnes. Ganon din naman siya sa'yo. Kaya sana, huwag mong hayaang mawasak ang inyong pagsasama dahil sa isang pangyayaring hindi niya kasalanan. Pinatawad ka niya noon sa iyong pagkakamali. Binigyan ka ng pagkakataon. Sana, ibigay mo rin yon sa aking best friend. Oh, bakit po? Anong... Magandang araw. Ikaw ba si Mr. Franco Semiliano? Ako nga ho. Bakit po? Okay. Sumama ka sa amin sa presinto. Ho? Bakit? May reklamo laban sa'yo. Reklamo? Anong reklamo? Agnes, nakita ko si Nanay Choleng sa sala. Sabi niya, narito siya dahil may sakit ka. Saldi. Patitingnan kita sa doktor para gumaling ka at maingatan niyang dinadala mo. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko? Oh, I'm sorry. Dahil ilang araw pa akong nag-isip bago nagbalik dito sa bahay. Pero ngayon, naniniwala na ako sa iyo. At tulad ng pagtanggap mo sa naging bunga ng pagkakamali ko, handa na rin akong tanggapin ang iyong dinadala. Saldi, salamat. Maraming salamat. Kung magtutulungan lamang at mag-uunawaan ang magkabiyak, hindi mawawasak ang kanilang sambahayan. Bagkus ay magiging matibay ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awa mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko, wag na wag mo akong gagaguhin dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga yun hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan nyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa, kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Maricel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ha? Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatan magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Dharma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito?
Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardong bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Pero awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na sa kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano pong gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Vincent, tinakbuhan ako ni Maricel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya. Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. Basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama?
Bakit yung nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa akin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pakilala mo ako sa kanya. Ayokong mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na kami. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gaano kabigat sa dibdib ang pangyayaring yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti ito sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera na binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila nun, nangungulila pa rin ako sa anak ko na walay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak, upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.